Ayan mga kalingap at mga kasama, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, kamusta po yung mga minamahal po natin, mga viewers, mga sponsors, mga minamahal po natin na mga OFW. Yan, araw po ng Huwebes. Dito po tayo sa may barangay Uliba. Yan po, dito tayo sa bahay ni Bro Rico. Yan, pansamantala muna natin na pinahinto ito. Kasi may kumausap ulit po sa atin, yung nagsasabi na sa kanila yung lote. Yan, oh, sayang po ito. Sayang yung bahay kung punta doon sa yung parang nagkiklim na sa kanila yung lote. Kaya kinausap ko si Manay. Yan, sabi ni Manay, pahinto muna hanggat may kuwan pa po dito, hanggat may gusot. Kasi baka masayang po yung pera. Yan po. Meron na rin pinto. Yan, may pinto na. Nagsama, oh. Pagpapala yan, sinara lang. Pero may nakalagay na nahamba. Tapos dito rin meron na rin pasamano. Yan po, may pasamano na rin po ito. Yan, nalagyan na ni bro. Ito po yung binuhusan namin nila Jumart. Yan, ang ganda na. Yan, at nabanggit po ng kanyang anak na parang lumipat na sila dito. Pero wala pa naman ako nakikitang gamit. Ito lang maliban dito sa sa plywood. Yan po. Yan, tapos si bro ay nakapagbuo na rin po siya. Yan, nakapagbuo na rin siya ng tawag doon yung para sa pinto. Yan. Tapos nandito pa yung mga kahoy natin. Sayang, dapat makakuna ito siguro. Mailagay na yung yung pinto. Tapos mailagay na rin tong isang yero kasi baka mabubulok yung mabulok yung kahoy, baka masayang. Palalagyan na sana natin ng bintana ito, kaso nagka-problema. Dalawang ulit na kasi na nagsabi yung nagkiklim ng lupa na ito. Sila daw yung may-ari. Naiko na ni bro ito, oh. Yung nabili natin na hamba. Pasukin natin dito. Yung mga simento pa. Baka magtigas ito. Mga simento, oh. Kung magtigas yan, sayang. May mga buhangin pa dyan na naiwan. Ay, ito, sinar lang pala ito. Yan po. Magtatagulan na. Tignan po ninyo. Araw-araw ay naulan na po dito. Tulad po ngayon, naulan na naman. Buti hindi po tayo inabutan ng ulan. Nakamotor lang tayo. Mamaya pag tumila yung ulan, pupunta tayo doon kina tatay ni Kanor para makausap din po natin siya. Kasi nagsabi yung kanyang apo na parang may balak atang pumunta ng Manila, si tatay ni Kanor, para makapagbigay din tayo kahit kaunting pang-budget niya papuntang Manila. Kasi hirap din pag wala kang extra na pera. Bawat galaw mo doon ay kailangan mo talaga ng pera. Manila po yan, hindi tulad dito sa probinsya. Alam ko kung si bro ngayon siguro nasa may bakery. Doon kasi yung nagtatrabaho. Kasama niya yung kanyang asawa. Doon sila nagtatrabaho. Si Agum niya ay parang nagbabalot. Si Bro Rico naman ay siya yung nagagawa ng tinapay. Yan, parang papunta ata dito si Bro. Si Bro yan siguro, si tatay ni Kanor. Si tatay ni Kanor siguro ito. Para makausap po natin.
Sayang kasi ito. Ang gustong mangyari ni Manay ay kung po ito muna. Magkaroon ng linaw bago ipatuloy po ito. Itong bahay. Si Tatay Nicanor ata ito. Kausapin natin si Tatay Nicanor. Para mayroon din tayong idea kung ano yung plano dito. Kasi nakaumpisa na rin dito sa may labas. Umpisa na rin si Bro na nakapagpalitada. Tay, magandang hapon. Magandang hapon. Kamusta po? Ay, malay. Si Bro Rico parang nasa bakery ata Yaon dyan, ang mag-plus. nag-ano ng Oo, nyug. nyog. Oo. Kasama niya yung siguro yung mga anak niya, tay. Kay bahay, yaon duman. Nabanggit kasi di Desiree na parang pupunta ka ata ng ng Manila. Oo. Kailan ka tayo mapunta ng Manila? Sabado nga ang usapan namin ng mga anak ko. Ilan kayo pupunta doon? Mga siguro, baka mga 3. Dito ka tay, kasi baka mabasa ka dito. Mga 3 kayo pupunta doon. Oo. Kasi ito pansamantala munang pinahinto kasi siyempre 2 beses nang nagsabi yung si Alam mo na kaya ako hindi ako nagbubulaan. Ang lahat-lahat na pangyayari sa aming mga puro talo sila. Ngayon sila palibas kung saan ang galing yung mga nila. Pati yung amo ko baga na naglagay sa atin dyan, kaparaligan nila sa kanilang mga sabi ko, bakit sabi ko naging gano'n? Ay, hindi pala sila, nasa akin. Pero yung amo nyo buhay pa yon? Patay na. Patay na? Oo, American citizen Patay na yung dating amo nyo? Oo, yung amo ko talagang dati. Kasi may mga bago kasi na mga nanonood. Oo. Yung lupa na ito tay, yung amo nyo, dati kayong tenant. Oo. Ilang taon kayo tayo na naging tenant? Magmulang 1982. Hanggang ngayon, may presente. ikaw yung tenant dito. Oo, Ibig sabihin, sabihin natin na mga 40 years ka na dito. Walang palit. Yan. 40 years ka na dito na tenant. Tapos, paano napunta sa'yo tayo yung lupa na ito? Ay, ganito yun. Alam mo na ako, nasa noon, galing ko sa Kayunan, ay nagpunta ako sa takad sa magulang ko. At humihingi ako ng konting pagkain at nagkukun ako, nagtatabas, nagkakaingin. Ngayon, nadatan ako nitong, inaanak nitong si Francis Cabila. Doon sa bahay namin sa Takad. Ngayon, para pag-usapan ako, ay mabuti Anyanik at nandito ka. Sabi sa akin, sabi ko, bakit taon? Sabi ko, day. Sabi ko, ay, mayroon na kanya akong nadalang lupa dyan sa Oliva. Kung niya, ikaw niyang gawin kung tumatao. Ang sabi pa sa akin, sarili niya, yung lupa. Pagkatapos yun nga sa amo ko, parang sa Francis Cabila. Ay di sabi ko, ayaw ko. Sabi ko. Ay di ngayon, sabi sa akin, nag-usap kami siguro mga bandang alas 8. At tapos ang pag-uusap namin siguro mag-alas 10 na. Dahil talagang ako ay kanyang pinipilit na maging tao dito. O maging tao dito. Sabi ko niya ako, day, di ako maging tao dyan dahil alam ko na ang mga partihan, lugi ako. Sabi ko. Pero alam mo na ganito kalaki yung lupa na babantayan mo? Oo. Di ngayon, pag kasi yun niya, Nick, at wala na ako ng ibang kukunin, kulit talaga ikaw niya. Sabi sa akin. Sabi ko, bakit magkasabi ko? Magkano magkasabi kong partihan? 40-60 niya. Kaninong 40? Sa iyo niya. Ay, lugi sabi ko. Pinagkunan ko siya ng pagtatrabaho sa Yugan. Yung paglagas, una, magbabayad ako. Yung sa pag-ipon, palagyan natin sa akin na. Yung paghila naman, magbabayad ako. Yung pagbubot, magbabayad ako. Pagkatapos, sabi ko, di kwintahin mo, sabi ko yan. Pagkwinta ko sa kanya,
At talagang lugi ako. Halos wala nang matira sa'yo. Oo, meron matira kaya ang kunti. Kunti na lang. Oo, Kasi kunti sa'yo na na lahat. Lahat pahila, Oo, paano. oo. Hindi ngayon, sabi ko, sabi ko. Hindi ngayon, buhay pa rin yung mga magulang ko nga. Ang sabi, basta anya, bukas, pumunta ka niya sa Pasig, aantayin kita. Eh sabi ko, ba't sabi ko antayin mo ako? Basta pumunta ka. Ay palibasa yung parang magkapatid kami, noong asawa noon. Ay di pumunta ako sa Pasig, doon sa Daik. Hindi ngayon, hindi. Pagdating ko doon, mayroon ng pirmahan. Yari na, pagdating ko. Di, ano niya yan, sino niya yan, ay siya na ito anya, tiya kikay anya, siya na ito anya. Di sabi ko, ayun ang sabi ko, lugi naman sabi ko. Hindi ngayon, sabi na niya, sige na niya, tirahan mo na niya. Sabi niya sa akin. Hindi ang sabi ko naman, saka sabi ko, pakibasa na sabi ko ng agreement na yan. Alam mo, ako ang pinagpakiusapan nila noon. Pagkatapos, nung ako ay gawa ng agreement na baliktad, parang nasiyapon yung agreement. Na ako ay pumunta sa kanila at nakikiusap na makikitira at magkikitarim lang. Ganon. Eh sabi ko kung ganyan na sinabi. At ayaw ko nga, sabi ko dyan. Ang sabi naman ng notaryo publiko, sige na anya. Kuha naman anya, tawan mo na anya yan. Eh sabi ko mali. Mali sabi ko ang usapan namin. Sabi na sila ang mag-uusap sa akin. Ngayon ang baligtad, ako ang mag-uusap sa kanila. Yun ang sinabi ko. O di ngayon, ayaw kong pumirma. Siguro baka mga 15 minutes siguro. Parang pag-usapan ako. 15 minutes katagal. Parang pag-usapan ako ng notaryo at saka nung may sarili at saka yung kumuha sa akin. Sino niya, Nick Anya? Tawan mo na niya yan. Sabi ko, lugi ako, sabi ko. At saka, mali ang agreement na nilagay nyo. Kayo ang nakiusap sa akin pagkatapos nang magawa kayo ng notaryo na sa pagkwantira ko dyan, ako nakiusap sa inyo. Baliktad. Baliktad. Sabi ko naman sabi ko ayoko. Sige na po niya, sina niya. Sabi sa akin yung notaryo. At kung ikaw niya walang matitirahan, dito niya, may makuha ka. Sabi ko naman ako matitirahan. Sabi ko, nagtatanong naman ako. Ganyan, ang sabi sa akin. Nung, sino nga nagkuhan sa akin, parang pinag-ano-anuhan na ako. Na, magpuki na ako, gusto na. Magpayag na. Katapos sabi ko, pero sabi ko, mali ang agreement na inagay nyo. Hindi ako sa inyo kausap. Ba't sabi ko ganon? Ay sila niya. Walang problema niya yan. Sabi sa akin. Pwede sabi ko, di sa matagal namin pag-uusap, sa pag-uusap na sa akin, di parang nakapon na naman ako na ano yung kalooban ko. Sabi ko, sige, sabi ko, bahala na. Di siya, pagkuhan nga dyan, yun ang agreement namin, magmula ng 1982 hanggang ngayong presente. At sabi sa akin pa, pwede kanyang magtinig doon ang bahay niya. Maliban niya doon sa ibang tao niya, ay hindi niya pwede. Maliban lang niya sa pamilya mo. Pwede kanyang tumindig dyan. Ngayon, hindi siya, at saka niya, yung mga bakanting lugar niya doon, pwede niya taniman mo yun ng mga nyug. Pagkatapos niya, babayaran ko yan sa iyo sa pagkasundoan natin kung magkano ang isang puno kapag nakaupo na ang nyug. Andiyan sabi ko naman sa kanila, ay sabi ko, di upo na ako, sabi ko, oo. Di ngayon, siya, di nagtira ako dito, magmula noon. Walang problema naman yung pagtira ko dito, magmula noon. Hanggang sa 2006, doon ako nagkaroon ng problema. Na para akong sinatluban ng lupa't langit. Dahil sa ako'y dinmanda na, at sa kanila daw yung lupa.
Sino yung si... Flores. Mm. Oo. Ngayon, ang sabi ko naman, wala sabi kong bilihan dito. Mm. At kung may bilihan man dito, ay dapat naiintindihan ko. Mm. Ang sabi ko. Eh ngayon, sabi ko naman diyan, ay hindi ako pumayag. Naklan ngayon, Ay, sige, salamat. pinagkulan ako. Mm. Pinagdemanda ako. Mm. Kami magpapamilya. Ipinagdali siya sa mga demanda. Na ang kada demanda sa amin, sa tatlong demanda, laban sa akin sa qualified team, 3 tao. Mm. Padaling kasama ko. Yung lupa pala, tay, kailan na parang na-i-honor sa'yo? Kailan na ibigay yung lupa na ito? Anong taon yun, tay, na ano? Ay, ang sistema, noong pagkuhan ng agrarian, nagkuhan kami, 2008, Mm. ang dahil nagsangway lang ako sa agrarian, dahil itong lupang ito ay sinasauli ko na ito noon. Mm. Namamatay yung amo ko. Anong taon yun, tay, nung sinasauli mo? 2004 na nang sasauli ko. Mm. Di ngayon, yung kanyang adopted na si Josepino ay nandoon sa nabuburulan no ina niya. Di ngayon, sabi ko si Tino, mayroon si mama mong binding lupa na tirahan ko. Ngayon, mayroon sabi ko kami usapan na tirahan ko at taniman ko ng iyog at pagdaki ng iyog, babayaran niya sa lagalang pagkakasunduan. Di, yun ang sinabi ko sa kanya. Ngayon, ang sinabi na sa akin ni Josepino, ay hindi na niya. Hindi na niya, ministro niya, isawin mo sa akin. Kung ako ang tatanungin mo niya, may ganyan na niya ako. At hindi ko niya, ipagpapalit niya, kakarampot na lupang yan, sa kuwan ko sa Amerika. Sa hanap buhay niya, siguro, negosyo, kung ano. At yun, di sabi ko, o bigyan mo naman ako ng kahit na konting agreement, na sa katunayan, pinapasikaso mo sa akin ang lupa. Ay mas kahit na niya, hindi na niya, basta gawin mo siya, sabi ko. Anong parang inutos? Ay di sabi ko, paano? Paano ako kikilos? Na wala kang pahintulot. Sabi ko. Ay di ngayon, para bagang sama akong gulong-gulo ang isip ko. At kung anong gagawin ko. Ay di ngayon, yun nga. Meron ako ng certification ng agrarian noong 1999. Pagkatapos, may mga resibo ako. Sabi ko, di pumunta ako durog ko sa agrarian. Di, gano'n ang sinabi ko. Pinag-presenta ko sa kanila ang mga sa aking mga pwedeng anuhan, basihan, kang pagtira ko. Ay di uwan niya. Tulungan ako ng agrarian. Pagkatapos, di yun nga. At ang demanda sa akin ay qualified tip. Ba't nagkaroon ng gano'n na demandahan, tay? Ay, yun nga. I-tenant ka dito? Oo. Ngayon, ganito, Sam. Ang sistema, ang ibig sabihin, at sa kanila yung lupa, ay alisan ko na. Yan. Eh samantalang, hindi ko naman sila kausap sa lupang ito. Na sila yung parang nabili na, parang gano'n? Oo, wala. Wala. Nagulat na lang kayo na parang sila na yung may-ari? Oo. Hindi yan sabi ko ay, hindi yan sa inyo. Kaya ate na yan. Kaya kapag kami tinatanong doon, ako, sa kwan na ako ng abogado ko noon, nasabi sa akin, aminin mo na niya, na talo ka na sa kaso. Ni Flores. Ay sabi ko, hindi sabi ko pwede. Kung kaya sabi ko, inabang ko, na para sabi ko, na may karapatan ako. Kasi, di ba, yung kung tama ako tayo, kung tenant ka dito, kunwari tenant ka ng 11 hectares, kung sakali man na bibigyan ka ng amo mo, sa tingin mo tayo mga ilang hektare yung mapupunta sa pag tenant ka? Ay, yan sab ang hindi ko masasabi dahil husgado na yung mga noon. Sinabi niya sa akin ng agrarian, ng abogado ng agrarian. Paano niya tayo kung halimbawa ang isang parte lang ang kunin mo? Sabi sa akin, ganito ang tanong ko naman sa kanila. Bakit sabi ko po, attorney, kanino ibibigay ninyo ang isang parte?
Yun ang tanong ko sa kanila. Hindi ako nila nasagot. Anong ibig nung tayo yung isang parte kumbaga hatiin? Hindi, ganito yan eh. Dalawang deklarasyon yan eh. Oo. Dalawang deklarasyon yan, isa dito, isa dito. Mm. Ngayon, ang sabi ko, kung kukunin ko lang isang party, kanina mo ibigay sa isang party. Na deklarasyon din. Oo, na party na lupa. Pwede pala yun na dalawang deklarasyon sa... Oo, dahil dalawa ang pagbilihan nito ay. Okay. Dalawang tao. Yan. Parehas itong kulang ng tig 5 hektarya. Kulang-kulang ng kaunti lang sa 5 hektarya. Parehas itong dalawang ito. At saka nadatang doon. Ngayon, ang nasa namin ito, nasa kasulatan namin ito, ay 10 hektarya kumulang. Ang sa makatuwid, sa madaling sabi, ang lahat ng ito, nasa kupang ko. Di ba ka? O di ngayon, hindi siya. Pero ang ginugulo ng isip ko, kung bakit nakapalabas sila ng isang bilihan na wala man lang na... Abiso sa tenant. Wala. Kasi... Sa barangay, wala. Alam ko yan, pag may tenant, isa na testigo dyan, na bininta yung lupa, yung tenant. Yung tenant. Kasi, ako ang malakas na kulinda. Kasi bago yan, testigo. sabihin bago yun ibenta, kasi unang-una, si tenant, bibigyan natin ng parte, di ba? Oo. Kung sakali man na legal na nagkabilihan, yun ang alam ko, si tenant matagal na, siguro bigyan natin ng siguro sabihin natin na 3 hektarya, kung ilang hektarya ang mapunta sa inyo. Ay sige, salamat, yan may ginataan. Kasi yan ang alam ko, ang tenant hindi yan nawawalan ng parte. Ay, hindi. Kung sakali man na nagkabilihan talaga ng lupa. Oo, kung sakali nagkabilihan ng lupa. At saka, ang agreement niyan, bago sila magbibilihan, ayos na ang usapan. O ganitoan niya, bibili ka ng ganitoan niya. Kaya nandyan ang amo ko. Ay, ang problema, ay nagpalabas sila ng bilan. Wala naman ang amo ko. Patay na. Ba't patay na ang amo ko? At saka isa pa, uya pa ganito pa Sam. Ha? Ang nasabi doon sa bilihan, binili ng 1993. Pagkatapos, ang muruso ng lupa, magsimula ng 1991 hanggang 2006 ay muruso. Sabi ko, ba't sabi ko kung nabili ito? Ba't muruso? Ba't muruso? Dapat anong binabayaran ito na buwanan sa lupa, tax o ano? Amilyar nga, tax. Bawal sabi ko, muruso. Hindi ka piling bumili ng lupa na muruso. At ikaw ang bibili, siyempre, bibili mo, malinis. Bago mong bilhin yan, bayar ka muna ng tax. Ngunyan, muruso. Hindi ngayon, ang sabi sa akin na may sarili noon, kung may utang niya yan sa kuwan niya, sa asesor, bayaran mo na niya. At iyan na niya, ang bilang kabayad ni mama sa iyo, sa matagal ng panahon ng paminirahan mo dyan, at sa mga talimunyog. O di sabi ko, gulong-gulo ang isip ko. Kung sila ko pupunta at kung anong gagawin ko. Yun. Yan, parang nagka-eskwela pa kami, nagkasinggahan pa nung may yung adapted nga, si Pino. Sabi ko, si Pino, bigyan mo akong konting kasulatan. Sabi na niyang hindi na niya. Basta niya ang sabi ko, gawin mo. Sabi, kapal. Nagpresenta ko sa Osgado. Yun. Ngayon, nang ako'y limandan nila, ay wala silang maikuha na katibayan. Kundi yun, hindi bisig, walang kasamahan. Na sana kung ikaw bibili ng lupa, kahit ang deklarasyon niya sa iyo, ng lupa, ay wala. Pag bibili ka unang-una, kung hindi man mismong titulo, yung deklarasyon. Kasi nakabili na rin ako ng lupa. Hindi ko kasi makuha, hindi ko, kumbaga, kung gusto ko magkaroon ng sariling titulo, hiramin ko yung yung mother title. Mother title. Tapos yung kasi luti-luti yung sa amin, ipabukod ko yung sa akin. Papasukat ko, pagawan ko ng titulo. Residensya. Yung titulo. Residensya talaga na. Na talagang ito ay sa iyo. Binili mo. Kaso hindi ko mapagawan kasi sobrang mahal ng patitulo. Para sa akin naman may power of attorney tapos mayroon akong declaration. Para sa akin, sapat na rin yun na Kaso lang, kung gusto mong ibenta yung lupa, hindi mo mabenta. Kasi deklarasyon lang. Kung bago mo ibenta, dapat patitulan mo muna. Yun ang alam ko dyan. Kaya yun ang, hanggang ngayon yun ang, hindi ako mapakali, hindi ako. Magmulang 2006 na ako ay kanilang kasuhan. Hanggang ngayon, parang wala ako sarili na, ay dati-dati ako ay, hindi naman ako ganitong palaging parang balsa, parang din.
parang unang kaisipan. Mm. Hindi. Eh ngayon, dahil sa ganyan, iniisip ko, at sa kabiruin mo, idemanda kang ganyan, pagkatapos ay broadcast ka pa sa radyo, Mm. na ako na pamilya ko, nagnakaw ng yun. Hindi baga nakakapangkuhan. Mm. Kaya sabi ko, Sam, ay bahala ng Diyos. Kaya lang, iniisip ko rin kung hindi ako kikilos, paano? Mm. Kaya maganda Yun. talaga idunog nyo na rin kung saan yung nararapat na makatulong. Ay, Di ba? oo. Alis kayo ng Sabado. Oo, Sabado. Saan ang plano nyo tayo na kung ba mapunta? Anong sa ngayon ng Alis sa ako kay Tulpo na lang ako mapunta. magpa sa mismong kay Senador na lang. Okay, senador na lang. Kasi pag kay Senador, mabilis ang aksyon. Ay, oo. Unang-una, siyempre, nasa gitna naman yan, wala naman yung pinapanigan. Ay, walang pinapanigan Unang-una, ang titignan niya dyan, yung mga ipepresenta yung papel, Dokumento. mga ebidensya. Oo, oo. Tapos matagal na rin yan na may mga nakasampa na rin. Ay, oo. Sana Dedikisahin lang yun. mabigyan action agad para Ay, oo. tulad nitong pati itong project Ayun, natin na bahay ay Naantada. pansamantala mo Oo. nang pinahinto ng sponsor kasi 2 beses na kasi silang nagsabi na masasayang lang yung pera nyo dyan sa pag tinuloy nyo yan sa bahay. Mayroon siya Sam na pipadalang sulat sa akin. Ang sabi ay ang Supreme Court. Mm. Ngayon, ang sabi ko, ang kuwan ko naman ay Supreme Court. Bakit walang tantak ng galing ng Supreme Court ito? Mm. Sabi ko dyan. Sa pagkatapos, nagpadala ng sulat sa akin na pinagsasabi niya na si Asuncion Noime de la Cruz ay pinapaskaso sa kanya ang lupa at meron siyang power of attorney Mm. kay Nelson de la Cruz. Ngayon, ito naman si Asuncion Noime Flores at saka Ninel Estel at saka Clarita Flores ay nasa falsification. Kaya sabi ko, sige, ituloy ninyo. At naantay ko nga ni Sam, 2024 pa. Mm. Dumating sa kuya. Ngayon, pizza ano ba yun? Gusto kong sabihin, patawag nila ako. Mm. Mag-kulis sila sa osigado. Para malinawan na. Oo, para malinawan. At may ipipresenta ako na maginawa nila. Mm. No. Sabi ko nga doon sa kanilang bayaw, sa Oliva noon, na ako raw ay mag-prepare daw sila ng papel para magkasuli kami. Sabi ko, malukulo ito pala. Prepare ng papel, pagkatapos, lalaban akong kaso. Mm. Ay, saan na galing mga papel nila? Pero sa tingin mo tay, darating ba yung parang yung lupa na to ay parang magkakahatian sa tingin mo? Hindi mangyayari. Ay, hindi mangyayari. Yung hatian, hindi Ay, talaga. Hindi mangyayari. Kung, ang ibig sabihin dyan, kung hindi mapupunta sa'yo ng buo, mapupunta ng buo sa kanila. Parang ganun lang. Isang tao yan. lang ang yan. Oo. Kung hindi sa akin, sa kanila. Ibig sabihin, Yan. matindi rin palang kung ito. Kumbaga, Ay, hindi oo. basta-bastang laban ito sa lupa. Basta Kasi buo, kung hindi napunta sa'yo ng buo, mapunta sa kanila. Oo. Kaya lang, ang para sa akin, yung mga iharap namin yung mga dokumento, kung at ako magpapamanila ko, hindi sasundin ko ang dokumento ko na para malaman na. Matimbang. At alam ko naman na ang dokumento nila ay talagang walang mga kasaysayan ng dokumento nila. Sa nag-hearing kami sa Parag, sa Agrarian, yun, nandoon, yun, nadatan mo doon, sa loob. 25,000. Pagkatapos, ang sabi ng abogado, magkuhan ka ng 25,000 na para kukuhin natin yan. Sabi ko, mabuti sabi ko, ibigay. Ito rin Kaya sabi sa akin, mag-ayaw sila sa gusto ay kukunin yan. Yun ang sabi sa akin. Ngayon, sabi ko, saan daw sabi ko kukuha ang pira ng 25,000? Ay naman mahirap mag ang pira roon. Hindi ngayon, malaki yun. ito naman Noong panahon na yun, malaki ito naman yun. anak kong isa, yung sumunod dito kay Rico, ay nangutang sa linding. Nangutang. Pagkatapos, ibinayad ko doon. May resibo ako. Pagkatapos, talagang niya, doon sa folder ko, na talagang idinagsidiman ko na. Kaya iyon ang kuyan ko. Mga aligasyon, mga pinapakitang dokumento
Wala akong kuyan. Hindi ako conforme dahil mali. Yung deduction lang nila may mga eraser, may mga pura. Oh. Paano klaseng deduction nila? Kung kaya nga nasampan ko sila falsification. Oh. Hindi sila nakaharap sa sampak ng falsification. Kasi pag didupsil, alam ko yan, hindi ka pwedeng mag-iris dyan. Ay, oo. Kasi unang-una, andyan ang attorney, kung may magpagkakamali man, kaya-kaya niyang palitan agad yun. Hindi ka Ay, pwedeng oo, magdura. Oo. Kasi sa akin, nakita ko yung sa didupsil ko. Kung sakali man na mali yung tinype nila, Oo. bago yan nila talaga i-print, malinis yan. Ang gagawin mo Oo. na lang doon, pipirma. Oo. Hindi pwedeng yung... Papabayaan na lang yung pura, gagawin nila kung ano-ano. Hindi pwede yun. Ay, hindi pwede. Kaya sabi ko dyan, walang nagbubura sa ano. Kaya sabi nga sa grabe ang grabe mismo nagkuhan sa kuyang abogado. Sila yun. Naligalig sila. At magbabayad ng 2,000. Kaya isa. Ito as kapitan nga ay, at ito ang unang makaalam ng falsification na ginawa nila Flores. Ngayon, pinag-istorya naman doon sa bayaw niya, ay hindi sa pinsan niya, doon sa ano, kay Udi, pig-istorya niya. Ngayon, ito naman Udi naman, palibasa ako, palagi pupunta dyan sa karate plan doon. Ngaya, pakanon niya, kuhan niya, ganito niya. Sabi ko sabi bagaan niya ni Kapitan Anya ay pinag-ilisan daw niya yung mga dokumento nada dig-ubsil ay falsification niya yun. Sabi diyan ni Kapitan. Ay hindi pa ko na noon na niniwala. At hindi ko pa nakita. Ngayon, yung magdemanda nga sa akin, pagkatapos ay napigilan ko yung kuhan, kinuha ko. Yung walang iris. Walang iris yung pilap sa demandamento eh. Malinaw, walang iris. Ngayon, pigil ko. Pagkatapos, lumabas yung may mga iris na. Nakahalin tulad din noong pinagkabit niya sa demandamento laban sa akin. Yun ang kuwan. Nangyari niyan. Kung kaya, wala silang kuwan kahit na sa mag-hearing sa kuwan sa sa korte, ang sabi niya, tinghanapan sila ng dokumento na totoo, ang sabi ay napapaldakan daw. Ikaw baga, Sam, kung ikaw ay mag-hearing, kung makakuha ka ng kuwan sa pag-hearing, iiwan mo baga yung dokumento mo, kung talaga mayroon kang dokumento, iiwan mo baga doon sa bahay nyo para paldakan, pupunta ka hearing. Kaya ang sabi ko, mga kalukuhan, sabi ko dyan, siyempre, kapag ikaw ay pupunta sa laban, dala mo ang armas mo. Ay wala. Ilang bisis sila trainingan noon ng husgado. Wala silang naipakita. Hanggang sa nag-withdraw sa amin, yung judge na nagtitigil sa amin, nag-withdraw dahil sa wala padang totoong dokumento, papilis ang sinasabing sinampal sa kanila laban sa akin. Nag-withdraw. Di ngayon, nagpalit itong si Iskaro ang pumalit. Pagpalit kay Iskaro, yun, hindi naman matagal, hindi naman naglaon, abot na naman ng demandamento itong si Flores. Pagkatapos, hihuli naman kami sa loob ng kuwan ng justice. Sabi ko, ba't sabi ko gano'n nangyayari? Sabi ko dyan, ito, sige ko ang kasamahan ko doon. Dalawa lang kami. At yung isang anak ko, ayaw magpahuli. At may maliit na anak. Ngayon, ang sabi ko dyan, sige, pero gusto ko naman kipagbuntalan doon sa mga pulis. Sige, kung kami danugulin doon, para maayos ng katuhanan. Yan mga kasama, kasi plano ni tatay ni Kanor na magpunta ng Manila. Mabigay din tayo ng kaunting pamasahe. Pagpasensya mo na tayo kasi ngayon medyo taghirap. Taghirap kung medyo kung sana maganda-ganda yung sinahod natin ay mabigay sana tayo ng medyo malaki-laki. Kaso ngayon, binabudget ko lang tayo. Ito tayo pandagdag nyo sa pamasahe. Galing sa channel natin yan. At malalaman mo din ang mangyayari dahil siyempre, nainalaing bagayan. Basta ingat na lang kayo doon tayo sa sa pagpunta ng Manila. At ipag-pray ko din na maayos na rin yung lahat para itong bahay ni Bro Rico din ay maituloy. Kasi
kasi lalo na ngayon ay magtatag-ulan na. At ganun din yung request ng ng sponsor na sana may may malinaw. Na development. Kasi dalawang beses na kasi na may nagsabi sa atin na ganun nung una, inarang na tayo doon, tapos dyan na naman baka masayang lang daw yung pera pag tinuloy yung bahay. Kaya siyempre respeto rin sa sponsor, binanggit ko sa sponsor, kaya sabihin niya na hold muna, hintayin muna natin na malinawan yung yung doon. Sinabi ko din kay Manny na ako na rin yun, yung baga kumpleto na rin na may pinto na. Sabi ko anytime pwede na nilang doon lipatan pansamantala habang nag-aantay ng paano hintayin na lang, no? Oo. Ingat na lang kayo sa Sabado. At may dagdag na rin ito sa pamasahe. Tsaka si bro, dito rin si bro, usapin natin din saglit para kundi alam din ng mga viewers natin kasi ang daming nanonood. Yan bro, pasensya ka na bro na hinto yung project natin dito. Tsaka yan, kunting-kunti na rin yan, itong antay lang tayo ng sahod. Ang gusto ko rin maikabit na rin yung pinto mo. Yung doorlock nga sabi ko, Wala pang doorknob ito, no? wala pa. Sige. Kaya sabi ko nga magbubo ko yung pinto. Sabi ko yan, nagkakabit ko yan. Wala pang doorlock nga. Tapos stick wheel pala. Oo, yung stick wheel nga, kala ko stick wheel na lang. Mura lang naman yung stick wheel, mabili din tayo ng stick wheel para maikabit mo yung pinto. Kahit yung doorknob, madali lang yung doorknob kasi may pambuta. Kahit naikabit mo na yan, kaya natin butasan. Kahit pambutas ako doon, saglit lang. Kami din nung nagbutas, ilang pinto yun, 4 na pinto yun. Meron pa. May pambutas ako Di dyan. kuryente. Di kuryente. Madali lang yun. Madali yan. May extension naman ako doon eh. Yan nga binuo ko yung pinto. Binuo ko dali sa gate. Sinukat ko rito, sinukat sa kabila. Magkasukat lang parehas pala. Tsaka tingin ko, ang dami pang sobra na kahoy. Yun. Ayun, 5 pang piraso Yung yun. 5 pira, ilan lang yung nagamit mo doon? 3. Ginamit ko doon. Sabi ko yung iba, magagamit ko sa Gagamit yan kung maggawa ka ng cabinet o mga dyan. lalagyan ng cabinet. Kasi good lumber yan, yan, cabinet ang yan. Sabi ko nga, sa mga anak ko, huwag pa akong kunin mga kaputol niya kasi gamit ko pa yan. Importante yan. At pag naglagay ng doorlock, kailangan dalawa silang magkadikit. Siyempre, bubutasan mo doon sa gitna, tapos bubutas dito sa pinapinto na. Tapos maabangan, yung ginawa namin, inabangan din. Diba dalawang plywood yan, magbaliktad na may nakaabang pa sa ilalim para makapal. Makapal na Dapat naka-stick wheel kasi pag hindi naka-stick wheel, pag binarinahan, tatanggal. Tatanggal. Kaya i-stick wheel natin yun. Yun na lang bro na, antay. Ito. Yung pinto na yun, medyo nawala sa eskwala, paluktot pala ng kahoy. Yan, yung Pero walang problema, okay lang. Ano lang naman, halos 1 inch lang yung lumabas na. Ay, oo, ito lang naman. 1 inch yung halos yung lumabas. Ano yan? Madali lang yan na Hindi naman titingnan niya lang. hindi yan maano. Sabi ko nga, may mas maganda pa yung nasa kabilang pinabit ko. Kasi dyan, mas maganda pa yun. Sabi ko nga, dapat ako pinagpalit ko ito sa kusina. Kasi ito ako may burda, hindi din makakabit dun sa kusina to eh. Bang harap. May burda ka, yun wala. Wala. So, maganda ito. Pero maganda yung tagaw ko dun sa kabila. Sabi ko. Ito, ngayon ko lang napansin nga, may design siya ito. Tsaka parang ito, mahugan na ito. Matigas siya. Mamula-mula siya eh. Nagbibigas Ito naman kasi naglagpas, pwede naman mo yan. Yan, tsagain mo na lang na na bawasan ng kunti lang. Kaya yan, kataman mo na lang, ikon mo yan. Ayun ang purpose ko dyan. Kaya lang, sakto naman yung ko dyan yung. Pero kung pit naman yung kahoy, kunting-kunti lang dito rin siya, wag na. Kung naman yan. Kaya magtatagulan na, hirap na yung mga estudyante pag doon pa sa labas manggagaling. Dito nga napayak si Ate Narby. Bakit daw tinagiyak? Sabi ni Ate Narby, Mama, paano na yung bahay natin? Ganun. Yung ginawa ko rito. Wala ka kung magagawa tayo kasi pinaistak ko na kami. Ayos na pala pit na siya. Kunti lang. Kaya nga sabi ko. Sa taas. Oo, sa Ay, taas. kulit lang yan. Madali lang na yan. Oo. Ito lang bro, dito lang. Oo, sabi ko nga, kahit na hindi na siguro tanggalan. Kung hindi tanggalan, itaas-taas mo ng kunti. Dito mo na ipit sa taas. Oo. Pag ipit mo sa taas, Ayan. Dito sagad na rito.
Hindi kung dito mo iipit sa hindi niya kaya, no? Hindi kaya. Pag sa tas pangit, no? Sa kapag Ang kung dito, bawasan mo, liit-liit. bawasan niya talaga. Bawasan niya. Oo. Lapisan lang dito. Guhitan dito, lapisan. O, kita mo na yung liit lang yan. Kaya sabi Liit ko lang nga, yan nabawasan. eh, Para mas maganda siyang tignan. Kasi main door. talagang sabi ko, kung ano, Kasi magtatagulan na eh. Mga bata dito na sila. Kaysa doon pa manggagaling sa labas. Lalo pag nakasapatos. Tapos pag nakasapatos nga po, basa. Sige. Paano yan bro? Ano na rin, mauwi na rin ako tayo. Salamat. Medyo pa na rin. ah, Hapon na. malaman mo rin ang dinilipin kung anong mangyayari. Oo. Pag kung natin to, pag tayo ang nanalo dito, maraming matutuwa. Ay sigurado kung panalo ako dito. Mm. Alam ko ang mga kuwan Mm. naglalaban. Sige tayo, yan mga kalingap. Ito po yung update po natin sa bahay nila Bro Rico. Yan, pansamantala lang muna ito na pahinto. Kasi tignan po ninyo, kunting-kunti na lang po ito. Palitada na lang ito, palitada. Tapos may pinto na, palitada, bintana lang ito. Okay na po ito. Kunting-kunti na lang po yung kailangan dito sa bahay nila. Yan, maraming salamat sa mga nag-sponsor. Lalong-lalo na kay Manay from US. Yan, sa mga minamahal po natin ng mga viewers, mga OFW. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta. Yan, sana lahat ng nagtatanong ay nalinawan doon sa sinabi ni Tatay Nicanor po. Yan, maraming salamat. Abangan po ninyo yung susunod na pagdalaw natin dito bago magpasukan para makapagbigay po tayo ng budget. Yan, maraming salamat. God bless.